hero ni Innocent. Claude. I think you have to go to Claude. Parang, ewan ko, para sa akin. Brody Claude. Broads ata, boss. Yeah. Irritel. Interesting. Nairita na siya eh. Nairita na siya eh. Kaya Lambot Irritel na to. nito, lambot nito. Tsaka may aabot kasi sa kanya. So, I think magiging mahirap yung first 5 minutes kasi kailangan mong alagaan itong Irritel. Masyado malambot. Oo. Siyempre, ito ang ating draft index na pwede natin makita mga potential ng lineup. Yung group up definitely ng TNC can work for them, like yung pushing potential nila. Again, ang nag-iisang problem dito, nakita nyo sa stats kanina, medyo malakas yung team fight ng TNC, pero may pang pick-off kasi yung Echo dito ng Irithel. And one scary part and one scary aspect of the lineup of Echo is lamang sa late game, yung Beatrix versus Irithel. Oo. And ang dali na nga niyang i-shutdown, hindi pa ganun ka-reliable yung win condition ng TNC. Tignan natin, late game ang gusto ng TNC plus yung combos na meron sila. Terizla, Kadita, sabay Irithel, Insurance para doon sa bandang dulo. Nakita naman natin ang audience prediction natin. 13% ang bumoto para sa Phoenix Army as the Orcas. On paper, lamang sa stat line sa laban na to, can TNC make it happen? Pause lang muna. Dami nating sinabi. Pause pa lang pala muna. Dami nating aabangan dito. XP lane matchup, Terizla versus the X-Borg. Yeah. Kung titignan mo, ang bilis basagin ng Firago Armor, no? Yung mga execution strike lang, yung ikot-ikot lang ng isang Terizla. Pero kung ano yung impact mo sa game pagdating ng level 4, feeling ko dun magkakatalo di ba? Oo Typically, yung mga teams, pinipick nila yung X-Borg against Terizla for one reason only. Kasi it's a good lane matchup. Like, hindi naman talaga magkakapatayan sa lane na yan. Yeah. And once na lumabas na yung Ice Queen 1, sobrang kiteable kasi ni Terizla. Wala siya ng mga dash Bagal, nila no? Pakito, nila Joy. So, kayang-kaya ni X-Borg labanan yung Terizla. Again, when it comes to zoning, especially around objectives like Turtle, Oo. Lord, tapos Oo. yung natural build-up pa ng X-Borg na Ice Queen 1 Immortality, walang pangay sa damage to. Kasi literal, ang kailangan lang niya, dikitan ka niya magdamag. Kasi yung true damage, yun na mismo yung damage source niya. Nakaka-bad beats yan eh. Nakaka-bad beats yun. So, problema na ngayon for Terizla. Tapos, aside sa kailangan niya intindihin yung X-Borg, kailangan niya rin intindihin paano niya uhulihin yung hero na hinahanap niya. And in this case, yung Beatrix, may saving grace pa. Meron pa siyang Angela. So, parang ang daming layers lang ng composition ng Echo when it comes to like how you take a team fights. Medyo one-dimensional yung approach ng TNC. Ang dami rin nilang shield, to be honest, sa Echo. Ang dami nilang support utility doon sa nakita nating drop index. So, with that being said, ang TNC, marami silang kailangang lusutan, or marami silang kailangang i-check. This Hayabusa, I think, ay siguro comfort pick na rin ni King Kong. But then again, yung Hayabusa, pag pumasok yan to someone, pwedeng mag-ult lang yung Angela, tas goods na. Yes. So, ang hirap ng buhay ni King Kong dito. Tingnan natin kung kaya niyang paganahin. Yung pala mo yung medyo nakakabuset, no? Yung kapag kakala mo mapapatay na, sasaniban bigla ng heart guard. Yep. Nakakainis yun. Tapos meron pang ginagawa minsan yung Angela eh. Yung parang kinakasalang niya yung heart guard, naka-arrow lang sa ulo, pero hindi naman tinutuloy. Pump-fake yun eh. Pump-fake. Pumapump-fake. Pump-fake. Yung akala mo mag-heart guard, pero Hindi pala. tapos minsan mapapa-cooldown yung ulti mo, nakaka-bad beats yun. So, kay Sanji yung ganung bola. Meanwhile, looking at the 1v1 matchup, Irithel versus Beatrix. Sumasakit talaga Irithel lately dahil dyan sa Asclos na yan. At Innocent proving to Benny Cutie na kayang-kaya niyang tapatan ng isang M-Series champion. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng Angela nag-freeze ng lane. Oo nga eh, may pa-baby wave pa eh, no? Very rare natin makita si Sanji sa mga ganitong klaseng heroes. Yung talagang pang-protect lang Passive, siya no? ng mga core. Pero ang beauty ni Angela dito is hindi ganun kalaki yung threat versus the Angela. Aside from the fact na merong Kadita Petrify ulti combo, pero kung ikaw yung Angela, okay lang sa'yo yun eh. Na ikaw yung patayin nung Kadita. Kasi if wala nang combo yung Kadita, that just means na yung 4 na heroes na remaining for Echo, masaya na sila. Yeah. For the next, 90 or 40 seconds. Kasi alam mong hindi ganun kalaki yung threat ni Goyo in this game. So I feel like for Sanji, okay pa rin to na may threat siya sa map just by existing. Basta level 4 ka. Minsan nga, pag Angela ka, kahit mag-base ka na lang eh. Oo. Yun yung literal na pag naghahanap ka ng ka-RG mo, kahit umupo ka sa base. Huwag ka lang magpakita, no? Minsan yun yung call eh. Huwag ka lang magpakita, ha? Basta diyan ka lang. diyan ka lang. Sa anib ka lang kapag kailangan na. Goods naman eh.
Pero again, goods pa rin din ang laning ni Goyo at ni Bentings. Mauuna ang TNC sa Turtle. Aabangan sila lahat ni Sanford. Andito na rin si Daddy JP. Oops. Makakabalog mo ka na, ta? Uy, wala na Firago armor dito si Sanford habang si JP. Ayun na, Ito araw. na naman yung araw. Oh. May mga pagamba na ginagawa dito si Sanji kaya hindi rin makapag-full commit ang TNC kasi any moment pwede ikasaya at saka purple buff open na rin para kay King Kong. Sabi Unahin ni na to. JP, kala mo, Heso, ikaw lang kakakumaldag! Ay, naku si Jesus, nakakagdagan niya talaga ni JP. Kailangan niya lumuyo dito. Penalty zone na nagamit na. At yung Petrify. And this time yung Rough Waves. Pero sapat yon para mapatumba itong si Cortez. Ngayon, andito na yung loss. Insanity at Goyo mamamatay. Ngayon si Sanford may ibig sa nung members mula sa TNC. Takbuhan muna ang Echo. Pero nandito pa rin si Danny JP. Habang nabitawan na rin yung Tyrant's Rage. Bababa ang buhay ng mga members ng TNC. Grabe yung tibay naman ng mga Orcas dito. Bentings versus Sanford. Hinahabol pa rin tumama yung Tyrant's Rage. Pero sakto, yung Pirago Armor, wala pa rin naman siyang loss insanity. Pero sobrang haba ng early game team fight na yon. Sa sobrang haba ng team fight na yun, nabuhay na yung mga na-deads kanina. 2-for-1 situation. And it is Echo ang makakakuha ng Turtle na libre na ito. That was the San duo. Minention natin kanina yung shields na meron. Gaano katindi yung mga shields na yun? Akala natin lamang na TNC doon. Again, may factor na may ang daming layers na kailangang i-abolish ng TNC first before they actually threaten Echo. Like yung mga sustain, yung kite ability nila kasi yung expert talagang zinun lang sila Yeso kanina. Although, ang daming fundamental gameplay kanina doon, no? Yung dalawang assassin, kapag assassin kasi yung hawak mo, hindi ka talaga magsa-start ng turtle agad. So, nakita natin yung patience from King Kong and Carteezy. Unfortunately, nung pumasok si Carteezy, hindi niya na-proc yung huling sayaw. Hindi natapos yung kaldag basically. Kaya hindi siya naka-ulti. And na-punish kagad siya ni Hesu with the penalty zone. And nag-go kagad yung TNC. Nag-lord turn sila sa turtle na patayin natin yung jungle. Pero even though namatay si Carteezy in that specific clash, again, yung Sanji and Sanford factor na kahit tabol ka na, ang hirap patayin ng export, may mga sustain pang lumalabas. Yeah, sustain plus pokes kasi. Sustain pokes. Oh, Yan yung tawag. Oh, yun yung tawag. Ang weird eh. Ang weird kasi usok-usok lang si Sanford, pa-baby wave lang si Sanji. Kaya naman kahit ganong sugod ni Bentings, at least, ang hirap, hindi ka makaka-damage. Pero this time, Pero magiging mahirap pa, pero mamadali lang ni King Kong ang pagpatay dito kay Bennett Cutie habang umahabol si Cortez sa may badalikuran. Parehas gold laner ang napabagsak. 1-for-1. Anong sinasabi mo, Manjin? Sabi ni Bentings, anong mahirap magpatumba? Kaya namin mag-burst. Kumaldag lang si Kyrie. Ay, si Bentings. Bentings. Kahit ako nalilito na eh. Kumaldag lang si Bentings. Wala kayong nakita. Pero, JP? Papasok si King Kong dito ha. Wala siyang shadow kill. Pero andun si Goyo. Flicker yung nagamit na rin ni JP. Pinorch lang talaga ng TNC yun. Yung ginawa ni Bentings rin yung tawag doon, wow. Matindi yung combo, matindi. Kumbaga, yun yung isang dance move tapos okay na lahat. Kapag nakuha ni Bentings yung Tyrant's Revenge combo with the ultimate na meron ng isang Kadita, doon aariba ang Phoenix Army. So kung ikaw ay Phoenix Army, kailangan i-wish mo na, oy, kailangan makonect to kasi makate ang combo na to. Very uncharacteristic lang from Echo kanina na pumasok sila ro sa... Tinetreaten nila yung Iritel eh. Pero wala nag-check nung dinaanan ni Goyo na push. Maybe hindi lang din nila nakita yung positioning nung Kadita coming from the mid lane. Pero nakakuha sila ng super crucial kill doon kay Bentings. Ay, kay Bennett Cutie. Nalilito na ako sa mga pangalan! Basta si Benny Cutie yan. Bentings though, okay. Sumubok mag-stretching. I-reset lang muna, ladies and gentlemen, ang Turtle na binabanatan ni Sanford. This is the Echo Special. Pero sabi ni Hesu, kaya ko rin naman yan. Ford, I got you. JP though. Uy, in-knock-up. And this time si JP nga ang nabigyan. Pero sakto yung hard guard. Nakasurvive pa dito si JP. Pero doon pala sa may bandang itaas. Oh my glove. Habang si Sanford dito with lost insanity. Oh my glove. Mga buhay dito, mga members ng PNC at ng Phoenix Army. Susugod din siya. Buhay pa dito si King Kong. Ay! Napa-flicker pero dalawa mapapabagsak ni Cortez. Si Dominic para sa kanya. Make it 3! Cortez! It's a wipeout mula kay Carlito the Great. Sabi ni Carlito, lagi na lang ako utility, lagi na lang ako taga-tangke. This time, ako naman ang magsisweep. Ako naman ang maglilinis. Dapat pala siya yung kumaldag kanina eh. Wala. Sinasayawan niya yung TNC ngayon eh. Pero kita mo yung tiwala ng Echo sa isa't isa. Sabi ng Echo, bigyan niya yung turtle. Papatay namin yung Iritel sa may top lane. Kasi sabi ng TNC,
kala namin magto-turtle yung Echo eh. Ang nakita lang nila si Daddy JP. Oo. Ngayon, sinubukan nilang i-burst. Tama naman yung concept. Kaso again, yung layers ng protection from the Angel, ayun na naman nakapump fake. Oh Yung my. hard guard. Okay. Napapenalty zone na dito at si Cortez muli. Nako, Okay pa kami dito. parang na bad beats na si Carlito. At kita mo naman, sinasabayan ni Carlito Yeah. ang beat of the drums, rhythm of the beat. Ito yung sinasabi ni Burrito kanina na binibait lang yung hard guard. Nililinyahan lang yung hero. And nagamit si JP kanina na bait. Pero Bettings, Uy, nag-a-attempt si Bentix dito ha. And si Cortez, tingnan mo naman, Uy. napakatapang Goyo. na talaga pero mapapatay Oh. nga ba? Sakto yung nakapa. Pero makuha pa dito ni Goyo, kaya lang kailangan ng lumangoy, palayo. Dito ni Goyo, Murami. hinahabol. Walang titigil at walang nahuhuling isda. At si Benny Cute yung makakabingwit ng isa. Oh my, alright. That was an attempt. That was an attempt na ginawa ni Goyo to get Benny Cutie. Si Sanji, I mean. That was Sanji. yeah. But worth it ba yun, Midnight? Worth it ba? It was a great attempt from Goyo. Pero na-punish din siya. I would say from the perspective of TNC, worth it sa kanila yun kasi na-recognize nila kailangan nila patayin yung Angela Okay. before they can actually start the fight. Pero sa perspective din ng Echo, wala silang pake. Kasi ang bilis lang din mag-respawn ni Sanji at this point in the game, no? Oo. And kahit manggaling si Sanji sa base, okay lang. Yeah, Kasi yeah. makakasanib siya with the hard guard. Kaya pansin nyo yung movements ni Echo kanina, parang, okay, namatay yung Angela natin, hintay tayo ng konti sa bush. Nung 3 seconds para respawn na si Sanji, naghahanap sila ng away. Oh, dahil mo si Sanji, pinapractice na recall. Ito yung sinasabi natin sa Angela eh, kahit magstay ka lang dyan eh. Diyan ka lang, pre, diyan ka lang. Oo. Sa ibang klase to, nakakagulat no na may mga gantong klase palang formula ang Oh. Echo. Kilala natin kasi ang Echo bilang Echo Express. Pero kasi yung Angela, parang highlights din eh. Oo nga TNC, Uy, Bending. aabot nga ba? Andun yung Tyrant Stevens, Tyrant Slade. Ngayon, pagtuturungan to ng members mula sa TNC, hindi pa nagpapakita si Goyo. Tinutok And lang, same boss. with King Kong. Tingnan mo naman, napakatapang talaga. Tinutok lang, boss. Nag-out yung DNC. Out yung TNC. Dito pumapasok yung sinabi ni Midnight eh. Parang one-sided lang yung... O, Goyo. Nag-Petri. Uy, ito yung sinasabi ni Midnight na parang isang layer lang ang TNC. After ng combo sila, kapag isa lang namatay, ka-counter combo sila kahit may matay na isa or medyo Denix pa, kapag nabuhay pa yung ginaw nila. Oh, Jesus. Ayan Oh, na si Card. Cardi. Card is innocent. Innocent! Walang magiging innocent dito pero sakto. Yung penalty zone, mapapatay ni Sanji itong si Innocent. Oh May my goodness. pagbawi din dito. Bentix, nagbitawan na yung Shadow Kill. Pinagsunod ng members mula sa Echo. Aatras na nga ba ang TNC? Go na go dito. Itong kupunan Wow. ng Echo. And ang TNC ay malalagasan lamang ng isa. Wow, Carl TZ, bumalik ang killer instinct. There's a reason kung bakit siya binansagang tusok. Dahil doon sa ginawa niya with Innocent, sinugot niya yung Iritel mag-isa sa loob pa ng Torion. Kakaiba yung yung dito mo makikita yung commitment, yung e-commitment nila sa mga target sila. Pag sabi ni Carl, mamaya na yung Lord, ang taas mo ng HP niyan eh. Pag dash niya, sabi niya, uy, si Iritel pre oh. Kita ko si ni-retry niya yung Iritel eh. And he knows his resources. Oo. Alam niya na fresh yung Angela ultimate na Yes. nasa kanya. Yes. Kaya ginamit niya yung buong shield ng Angela para masugod si Innocent. Oo. Ganun ka-confident si Carlito. Kinalculate niya na sabi niya, maaabot ko to in 2 seconds. Ito ang ETA ko. Ni-retry niya, nag-sprint si Iritel. Sabi niya, hindi, sige. Sanji, sanib ka sa akin. Abot ko pa rin to. Abot ko pa rin. Yun yung sinasabi nga ni Burrito na parang kakaiba sa Echo to kasi Angela sila. Pero para bang yung Angela nila, killer Angela din eh. So, highlights pa rin. Oo. Kahit ginagamit nila Angela, highlights pa rin. No, speaking of highlights Sanford and Hesu, nakikipagsunugan lang dito si Sanford. Habang si King Kong ay matatagpuan nila doon sa may Pixel Bush. Grabe. Lalayo naman. Eto na! Set up, Tyrant Stevens, dalawang nakahuli. Habang si Goyong dito, Petrify ay nagamit niya. Pero makakasurvive pa Oh rin. my goodness! Dito si Cortez habang lost insanity sa tatlong members. Pero si Goyo talaga ang mapupuruhan habang yung Torre ang kanila magiging pundir. Nakasanib na rin ng hard guard. Itong si Cortez. At tuloy-tuloy ang pagbasag ng mga Orcas. Another attempt was made from TNC. It's the same story na sinasabi ni Midnight. After nung combo, what's your next plan? Cortez Gong? dito umaamba. Babasagin nata nila. Pero may Piraga Armor. bumalik. Sobrang clutch. Bumalik. Piraga Armor. Atras ka agad. Itong si King Kong. Alam niya yung alam niya yung limitations niya eh. Oo. Ang daya din ang pag-iisip mo, yung X-Borg na may heart guard. Meron ka ng second layer ng HP, yung Firaga Armor.
bibigyan ka pa ng heart guard. Basically, tatlo yung buhay. Triple ni shield. X-Borg. And medyo minalas si Bentix Arena. Ang nahuli niya was Cartesian and si Oh. Sanford. Si Sanford, pag na-ulti mo yan, pag natanggal yung Firaga armor, may mini dash yan eh. Yeah. May konting immunity yan eh. Si Cartesian, pag talon sa kanya, tumalon din si Goyo, nalit ng konting petrify, nakapag second skill. And again, may CC immunity na siya at that time. Full support talaga. Full support ang shields na meron from Sanji, 3-1 and 6. Sobrang confident na ng Echo dito. Ako, personally, masasabi ko, ang hirap ng buhay ng TNC ngayon. Dahil nga, yung lineup nila, one-sided coin eh. Wala kang, kumbaga after mong, dapat pumitas kayo ng isa back, yun lang. Pero yung Ay. Echo, willing sila magbigay ng isa, willing silang, ibato mo kahit sino dyan. Mabubuhay or pag na-deads, JP. kaya pa natin gumo. Grabe. Kumbaga, ibig mo sabihin dito, Manjin, one-dimensional lang yung kanilang atake dito, no? Oo, yung Echo 4D eh. Anda, 4D, oo nga, no? May hindi tayo nakikita eh. Oh, may hindi tayo nakikita eh. Oo. Kasi 3D lang. Sige na nga, 3D Okay, na okay lang. lang yung 4D. Okay lang. Okay lang. Okay lang yung 4D. Sige na nga. Uy, pero may pag-setup na ginagawa kagad ng Echo, ha? JP dito, di naman chinecheck nila eh. May mga tao ba dyan sa damo? Ayan, makikita niya si Goyo. Sabi niya, ganito daw ang fundamental tank gameplay. Yun, oh. Check ko lahat ng Grabe push. Aray ko, ang sakit ng Oh, damage. grabe, sakit naman. Grabe yung Minotaur. Binanatan ka ng toro. Grabe, no? Ito yung ano eh, hindi ko alam kung to, Raging Bull. Raging Bull. Kumbaga, tingnan mo, nakikipaghampasan. Ang tindi pala ng kulay ng Minotaur na to, kulay Echo. Oo nga. Ay, Ayan oo. na! Ay, eto naku na po! si Sanford, lasing Sanity, naka-flicker na rin. Itong si Hesu, available mo na kanyang ultimate. Oh Pero my nandito God! na naman yung pagdabog ng mga Orca double kill para kay Sanford. Dalawang babagsak para sa Phoenix Army. Oh, man. Echo Express. House of Highlights talaga, boss. Hinahilisan eh. Pero may ipit ata si JP dito. Pa-flicker na rin siya. Pupunta si Kingo sa harapan. Carl! Pero sa likod naman, si Cortese, even under the turret, ladies and gentlemen, tumitipi pa at wipeout ito. Kumakanta! Ayan yung sayaw! Ayan yung sayaw ng TikTok! Kandaga na! Ito pala yun! Oh my gosh! Ito pala yun! Si Joy pala yung ginagaya ni TikTok! And double! Oh my gosh! my goodness! Ang mga Orca! Game number 1 ay mapupunta sa kanila. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FW.